Hello. Okay. Kamusta nga yung katabi mo? Ayan. Sabi mo sa katabi mo, kamusta ka, kapatid? Ano? Anyway, lahat ho tayo may kanya-kanyang experience nung Miyerkules. Tama po ba? Ano? Sabi ni Pastor Pai, tinawagan niya ako nakaraan, kamusta ang Valenzuela? Kasi sabi niya, nababothered ako kasi ang Valenzuela lagi nasa balita eh. Ang sabi ko sa kanya, Pas, ibahin mo yung lugar namin sa Valenzuela, District 2 kami. Ang laging nababaha, yung District 1, sabi ko, no. Pero, doon sa lugar namin, sa Genti, may mga kapatid na nabaha, lalong-lalo na yung mga nasa mababang lugar, tsaka yung nasa tabing ilog. Ano. So, dito sa atin, sa church, sa Genti, may mga ilang families tayong nabaha. Ano. So, ipag-pray natin sila, tulungan natin sila, ano. And encourage, ano. So tayo may mga kanya-kanya tayong experience pagdating sa baha, ano. Sa amin, naka second floor na kami, mataas na itong location natin sa Santulan. Ang hindi ko matanggap, nasa second floor ka na pero umaagos pa rin yung tubig eh, ano. Kasi parang wala yatang waterproof yung pader eh, ano. So kumakatas yung tubig. Nung umulan nung madaling araw, naalimpungatan ako, nakita ko si Jenny, naglilimas na. Sabi niya sa akin, matulog ka lang. Sabi ko, Lord, ang bait naman ng asawa ko. Ayan. Naglima siya alas 4 hanggang alas 8. Pagkagising ko ng alas 8, sabi niya sa akin, ikaw naman, matutulog na ako. Pinatulog ko siya. Mula alas 8 hanggang hapon, ako naman na naglilimas. Ano, hanggat hindi tumitigil ang ulan, hindi rin titigil yung katas. Ano, minsan nga, ngayon ko lang na-experience yung, yung magkape lang ako. Pagkahigop ko, may tubig na naman. Sabi ko, Lord, kung langis lang ito, mayaman na ako. Sabi ko, ang daming tubig. Siguro, kung kikwentahin ko yung batya na nalimas ko, parang may 10 yata eh. Sabi ko, kung pakyawan to, paldo-paldo ako na ito. Sabi ko, ganun. So, lahat tayo may mga experience. Pero ako nakita ko, napansin ko sa mga Pilipino, nung nanood ako ng balita, nakita ko yung kalalagay ng ibang kababayan natin, talagang lubog. Yung sasakyan inanod, yung bahay wala, yung mga damit puro putik. Alam niyo, nagpasalamat ako kay Lord kahit nasa second floor na ako, binabaha pa rin ako. Kasi sila mas matindi yung sinapit kaysa sa amin eh. Tama po ba mga kapatid? At ang nakita kong ugali at characteristics ng mga Pilipino, alam niyo po ba kung pagka nagbabaha tayo o nababaha tayo, napansin ko sa mga Pilipino, ito yung tolerance. Pag sinabing tolerance, natotolerate na nila yung baha eh. Yun bang natitiis nila, parang napapabayaan, welcome na yan, talagang normal na rito yan. Ibig sabihin, pagka natotolerate mo, natsatsagaan mo siya, na kahit nandyan siya, okay lang. Aantayin mo lang din siya dumating, aantayin mo lang siyang mawala. So meron tayong tolerance na tinatawag. Pangalawang bagay na napansin ko sa mga Pilipino, ito po yung resilient. Na pagtapos ng baha, linis, life must go on. Ayan, tuloy lang ang buhay, tuloy ang pakikibaka, tuloy ang laban, tuloy tayo sa mga trabaho, activities natin, tuloy ang buhay. And then pangatlo, napansin ko sa atin, mga Pilipino, yung attitude na pagiging jolly, yung pagiging masiyahin o maligayahin pagdating sa mga pangyayari sa buhay. Nakita ko, instead na mainis na lang yung iba, yung mga bata nag-swimming na lang sa baha eh, mga kapatid eh. May nakita pa nga ako nagbababing eh. Alam niyo ba yung babing? Yung gaganon mo yung igaganon mo yung tubig. Sabi ko lang, nagbababing pa yung mga nagsiswimming. Ayos ah. Sabi ko, gano'n talaga, iba talaga ang mga Pilipino eh, Pagdating sa mga ganyang disaster, talagang tuloy ang buhay, life must go on, din maging masaya ka kasi isang beses ka lang naman mabubuhay sa ating mundo eh, Ngayon, para i-connect ko lang po, mga kapatid, yung ating message ngayon, Di ba't merong mensahe yung ating Panginoon about storms in life? Itong i-share ko sa inyo ngayon, matagal ko nang na-share din sa inyo, pero magandang ma-refresh tayo and ma-analyze din natin yung bawat pangyayari sa buhay ng wise tsaka ng foolish man na ito, mga kapatid. So ito po yung title ng ating mensahe, Strong Foundation, which is found in Matthew 7:24 up to 29. So itong Matthew 7, ang pinakaumpisa nito, hindi po yung Matthew 1.
yung Matthew 5. From Matthew 5 to Matthew 7, ito yung tinatawag nating Sermon on the Mount. So nag-sermon, nagbigay ng mga series of messages ang ating Panginoon sa kanyang mga listeners during this time. So inumpisahan niya sa Beatitudes, sa Lord's Prayer, sa forgiveness, sa loving your enemies, sa giving an extra mile. Inumpisahan niya, nagturo rin siya about temptation, about eye, about your hands, yan, about yung patungkol doon sa yung loving God, loving people. At pagdating sa dulo, yung 24 to 29 verses ng 7, ito na po yung kanyang conclusion. So basahin po natin yung kanyang kwento rito. Ito sabi niya, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Sabi niya sa Tagalog, ang sino mang nakapakinig ng mga sinasabi kong ito na salita at sinunod niya, puts them into practice, ay isang parang matalinong tao na nagtatag o gumawa ng kanyang bahay sa bato. Ayan, Church, listen to this. Yung term na ginamit na rock dito sa verse 24 is the same rock na ginamit ng ating Panginoon dun sa Matthew 16. Ano yung Matthew 16? Ang sabi niya kay Peter, and you are Peter, sabi niya ganyan, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell, sabi niya ganyan, hindi makakaporma sa church ko, sabi ni Jesus Christ. So, yung rock na kung saan ang church ay founded at yung bahay ng wise man na kung saan ay itinatag, parehas, mga kapatid. Rock yung Greek term na ginamit ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, rock, unshakable, matibay, matatag, unmovable ang bato, mga kapatid. Pagdating po sa verse 25, ano nangyari? The rain came down. Nakita niyo yung pangyayari ng Miyerkules. Umulan ng malakas. Actually, hindi lang malakas, mahabang ulan ang nangyari. Tapos dito kay Lord, ang sabi pa niya, the streams rose, bumaha, and the winds blew and beat against that house. Nakita niyo po, church, tatlong direction yung pagbayo sa bahay. Top view, umuulan ng malakas. Sa bottom, grabe, bumabaha. Tapos, both sides, hinahampas ng malakas na hangin. Pero ang sabi ng Panginoon, yet it did not fall. Hindi raw natinag yung bahay. Hindi na wash out. Kasi ito raw ay nakatayo saan? Sa matatag na bato. Okay, dun sa verse 26, ito naman yung isa. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice, ngunit ang sino mang nakakapakinig ng aking mga sinasabi at ng mga tinuturo, sabi ni Jesus Christ, at hindi ito isinakatuparan o sinunod and puts them into practice, is like a foolish man who built his house on the sand. So in short, ang conclusion ni Jesus Christ after his preaching, after his teaching, yung kanyang mga listeners, dalawa lang ang uri, foolish tsaka wise. Ano naman ang pagkakaiba nila? Si foolish, nakapakinig, nalaman niya yung mga aral ni Christ, pero hindi niya sinunod o tinupad yung specifications ng ating Panginoon. Ano nangyari? Sa verse 27, ito, parang kinapi-paste lang niya yung kaninang verse na nangyari dun sa wise men, pero doon sa bandang huli, iba na. Sabi niya, the rain came down, the streams rose, the winds blew, and beat against that house. Ito ang sabi, and it fell with a great crash. Natumba, inanod, tinangay yung bahay ni foolish. Alam niyo ba kung bakit? Sabi niya sa verse 28, mga kapatid, kasi nga nakatayo doon sa buhangin. Sa verse 28, when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching. Ito yung sinasabi ko kanina. Na-amazed daw yung mga crowd. So, biruin nyo, dalawa lang ang uri ng crowd during that time, wise and foolish. Lahat sila nakapakinig, lahat sila na-amaze. Pero ang tanong, sino dito yung susunod at sino dito yung nakapakinig lang? In verse 29, sa last verse, sabi niya, bakit na-amaze yung tao? Because Jesus taught them as one who had authority and not as their teachers of the law. Okay, i-analyze natin yung dalawang tao. Si wise tsaka si foolish. Tingnan natin yung kanilang pagkakapare-pareho. Yan, similarities. Ano yung pagkakapareho nila? Listen to this. Ito po, number 1. Both heard the word of Christ. Lahat naman sila narinig
ang turo ni Kristo. Lahat nakapakinig, lahat pumasok sa tenga, mga kapatid. So si wise man, narinig niya. Si foolish man, narinig din niya. Ano po yung pangalawang similarity nila? Ito po, lahat sila nagtayo ng kani-kanilang mga bahay. Ayan. Ano yung bahay sa kwento ng ating Panginoon? At ulit, pag sinabing nagtayo ka ng bahay, nagtayo ka ng buhay. Nagtatag ka ng buhay. But the question is this, saan nakatayo yung buhay mo? Saan nakatirik yung bahay mo? Both build their houses, mga kapatid, their own houses. So, tignan nyo ito, siguro, ang lahat naman ng bahay natin, pare-parehas. Mga kapatid, pare-pareho tayo ng bahay, May kwarto, merong sala, merong CR, mga kapatid. So, sila, ganun din ang nangyari. Pareho silang nagtayo ng kanilang bahay. Tayo ganun din. Ang bahay dito, yung buhay natin, Ano pa yung pagkakaparehos nila, Dito meron pong pangatlo, meron pa yata, Ayan. Pareho silang nakatira sa iisang area. Bakit po nasabi, mga kapatid? Sabay silang binagyo, Tama po ba? So kung saan yung bagyo, nandun din. Pareho sila nakastira sa isang area, pero hindi pareho yung exact location ng kanilang pinagtayuan ng bahay. Tama, siguro pareho sila nakatira sa Valenzuela, pareho sila nakatira sa Makati, pareho sila sa Metro Manila. Ganon, both live in the same area. Kasi pareho silang inulan, pareho silang binaha, pareho silang hinampas ng malalakas na hangin. Ngayon ito po, ano naman yung pagkakaiba nila? Ayan, ito yung pagkakapareho. Ito may pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba nila? Sabi ko nga po rito, the wise man built his house on the rock. Ayan, po. Kapatid, ito ang gusto ko sa Genti. Aside from yung lugar natin, mga kapatid, maangas na ang pangalan, general General Tiburcio de Leon, mga kapatid. Pero mo ang angas hindi naman sinabing Lieutenant Tiburcio de Leon o hindi Cabo de Leon, mga kapatid General, mga kapatid. Kaya astig, Aside from astig na yung barangay natin, mga kapatid, listen to this. Dito po sa barangay natin, may tinatawag tayong Sitio Kabatuhan. Biro mo pag sinabing Kabatuhan, rock, matatag, may upper tibagan na tinatawag, may lower tibagan. Ano yung tinitibag, mga kapatid? Bato. Kasi nung araw, kaya para tinitibag ito, yun yung ginagawang adobe, mga kapatid. Siguro minsan naisip ko, mas maangas ang Genti de Leon kung ang tinitibag nung araw dito, ginto, mga kapatid. Tama po ba? Kaya tinitibag dito, adobe, mga kapatid. So biruin nyo, alam nyo lahat tayo bilang mga taga-Genti, mapalad. Alam nyo ba kung bakit? Kasi astig na yung pangalan ng barangay natin, Genti de Leon. Tapos mataas na lugar pa tayo, tapos mabato yung ilalim nung ating ating area, Sabi nila nung araw, ang Makati raw ang pinakamagandang pinakamagandang pagtayuan ng bahay nung araw. Alam niyo ba kung bakit? Tingnan niyo, karamihan ng mga building sa Metro Manila matatagpuan sa Makati kasi ang ilalim daw ng Makati adobe. Matatag ang foundation, kaya kahit lidulin daw, matibay din daw. Sabi ko naman, ang Genti, ang Valenzuela, ganyan din, mga kapatid. So, tinan po ninyo ito, mga kapatid. Nandito tayo sa Genti, may tinatawag tayong Sitio Kabatuhan. Ayan, Nung araw, ang tawag dyan, tangke. Kaya naging tangke, kasi naging ipunan ng tubig. Kasi dun sa tangking yan, dun sa mga parang pool na yan, doon hinukay o tinibag yung mga adobe na ginawang pantayo ng mga bahay. Nakita ko, mahirap dito pagka nagtatrabaho ka bilang isang, yung nagtitibag. Ano ba tawag dyan? Tibagero ba tawag doon? Titibagin mo yung batong ilalim, yung foundation. So itong wise man, mga kapatid, imagine niyo yung hirap niya nung nagtayo siya ng bahay. Kasi hinukay niya binarenan niya. Nung araw, wala pang jackhammer, mga kapatid. Binarenan niya, sininsil niya, yung foundation na inabot ng pagkatagal-tagal na oras, grabe, footing pa lang nung bahay, yung kanyang tinatatag. Samantalang kung sa buhangin ka magtatayo, madali lang, mga kapatid. Kasi ang buhangin, gaganunin mo lang, makakahukay ka na Di ba yung gaganong-ganong ka lang para kang pusa na naghahanap ng mapagpaparausan? Madali lang, mga kapatid, makakahukay ka na agad So itong wise man, nakita po natin dito yung hirap niyan, katitibag, kakabungkal ng rock. Kasi doon niya itatayo
yung poste, yung foundation ng kanyang bahay. So the wise man built his house on the rock, mga kapatid. Ito naman, yung foolish. Ito naman, ano pagkakaiba? The foolish man built his house on the sand. Ano ho? Siguro, sabi nitong ni Hangal, mas madali ito eh. Ang dali lang maghukay oh. Siguro minsan, tinitignan niyo yung kumpare niyang si Wise. Wise. Anong wise? Ang tagal ng bahay mo. Ikaw, poste pa lang. Ako, bubong na. Actually, ganun si Wise, ay si Foolish eh. Akala niya, tama yung ginagawa niya. Akala niya, tama yung mindset niya. Pero hindi niya alam, may tama pala siya, mga kapatid. Tama po ba? Ayan, sabi mo sa katabi mo, oo, tama. Ayan, ano ho. So, pero yun, naghuhukay siya, nakatayo na, nakatirik na yung poste niya, nakabubong na siya. Si wise man, kapatid, naghuhukay pa lang. So, yan yung kanilang pagkakaiba. Ano po? Pagkakaiba nila. Ngayon, ito naman, yung pangatlo, meron tayong dalawang different consequences. Ano nangyari? Ano ho? Ito na. Dumating yung ulan. Ayan. Umulan, hinangin, binaha. Pero ang sabi ni Jesus Christ, the wise man's house did not fall. Hindi raw natinag yung bahay, mga kapatid, nung alin? Nung wise man. Ano nangyari kay foolish man, mga kapatid? Eto, kapatid, inanod. Ano ho? Listen to this, church. Ano ho? Kung binaha po kayo, literally, nung bahay ninyo, it doesn't mean that you are foolish, mga kapatid. Ano ho? Hindi po literal ang sinasabi dito ng ating Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Ano? Wala na tayong magagawa doon sa literal na bahay natin. Pero meron tayong magagawa doon sa spiritual na bahay natin, which is our life, kung saan tinatag, mga kapatid. Ano? So the foolish man's house fell with a great crash, mga kapatid. Ano? Ngayon dito po, sa pagkakaiba nila, ito nakita ko eh. Ito yung ito yung nakita kong parang na-analyze ko kay foolish tsaka kay wise man eh. Pansinin po ninyo ito, It is hard to discern a wise from a foolish man because of their many similarities. Sa totoo lang nung una, hindi mo mapapansin na yung taong nagtayo ng bahay sa bato at yung taong nagtayo ng bahay sa buhangin, hindi mo madi-discern kung sino ba yung foolish dito at sino yung yung matalino eh. Hindi mo malalaman kung sino yung hangal tsaka yung matalino. Ano ho? Kasi baka minsan maisip natin, maganda bahay nito, pero ito pangit. Kung minsan, wala sa panlabas na gawain, panlabas na traits, yung pagiging wise, tsaka yung pagiging fool, mga kapatid. Parang sa school, mga kapatid, sino dito yung mga teacher? Di ba sa unang araw ng klase, first meeting ninyo ng mga unang beses mo naging estudyante, di ba hindi mo pa alam kung sino dito yung aanga-anga, tsaka yung matalino, mga kapatid? Tama po ba? Kailangan mo malalaman na yung estudyante mo, foolish after ng exam, mga kapatid. Doon magkakaalaman. Ako, nung nag-aaral ako, kaklase ko kasi yung asawa ko ngayon, mga kapatid, nag-aaral ako sa Fatima, ang course ko BS Psychology, kaya lang ang problema, ang uniform ko HRM. Ayan. Kasi naunang nag-aaral sa akin yung pangalawa kong kapatid. Sabi ko, ayoko nung gusto ko yung magtipid na lang eh. Ayoko nang gagastos pa para magpagawa pa ng uniform. So nagtataka sila sa akin, sabi nila, psych ka ba? Bakit ang suot mo pang HRM? Polo barong yung suot ko, sila, nakaputi, pang Tapos nung third year na kami, ako lang yung kaisa-isang lalaki sa school namin, mga kapatid. Ang alam nyo, hindi nagsuot ng clinical uniform ng psychology. Lahat sila naka-all white. Ang suot-suot ko pa rin, kung ano yung suot ko yung first year kami, mga kapatid, yun pa rin ang suot ko. Yung lumang pinaglumaan ng kapatid ko, pati yung sapatos, pati yung pantalon na mukha raw akong... Actually, may isang teacher ako nag-confess. Sabi niya sa akin, Jonic, I thought you were a bum. Ano yung sabi ng bum? Yung tambay, yung bugok-bugok na estudyante. Pero ito na, yung mga kaklase kong galing ng forma, mga kapatid, clinical psychology, nakasalamin. Talaga parang nag-aaral, mga kapatid, ako naman, nag-aaral din naman ako. Pero kasi, ako, pagdating, nung panahon na yan, mas ako sa kanila eh. Ibig sabihin, mas may edad na ako eh. Mas marunong akong kasi nakagraduate na ako ng Bible school eh. Kaya sanay na ako sa mga writings, sa thesis, sa mga sulat-sulat. Kaya mas advance ako. Ano yung pagdating ng exam, nakita mga kapatid, mas mataas ako dun sa mga magaganda forma, mga kapatid.
ano sinasabi ko nito? No? Actually, ang pagiging wise tsaka ang pagiging fool, wala sa forma. Tama po ba? Pwede kang pumorma, mukha kang hangal, pero deep inside, you are wise because you are obeying the words of Christ, mga kapatid. Sabi ko nga po rito, it is hard to discern a wise from a foolish man because of their many similarities. Parehong pumapasok sa school, parehong sumasagot, parehong nag-a-attendance, mga kapatid, parehong uniform. Kaya lang ang problema, hindi mo nakikita yung gawain nila pagdating sa bahay, kung nagre-review ba sila, nakikinig ba sila, nagno-notes ba sila, gumagawa ba sila ng assignment. Makikita mo na lang ang pagkakaiba, di-distinguish mo na lang ang pagkakaiba after ng exam. Ano nangyari, no? However, they can be distinguished, they can be identified by the results of their actions. Tama po ba? So kung sa paggawa ng bahay, makikita mo na yung resulta ng gawa nila, yung isa na, hindi natinag, yung isa natinag, sa school ganun din eh. Yung estudyanteng wise, nakapasa, yung foolish, bumagsak, sa Kristiyano ganun din mga kapatid. Tama po ba? Hindi mo mapapansin ng Kristiyano na wise o foolish. Pare-pareho sila nag-church, parehong nagpe-pray, parehong nag-o-offering, mga kapatid. Tama po ba? Pareho ng forma, mga kapatid. Pero ang tanong ito, pare-pareho ba silang sumusunod sa pinag-uutos at sinasabi natin Panginoon? Tama po ba? Dito mo makikita, madidiscern, madidistinguish kung ang Christian ba ay wise and foolish, mga kapatid. Ang problema, ang dami kasing Christian, mga kapatid, ngayon, ito po, pansinin po ninyo, ang ginagawa nila sa Word of God, hindi nila sinusunod. Oo. Sasabihin nila, siguro isip nila, Lord, mas maganda, bigyan ko ng konting touch yung word mo. Ayan. Imo-modify ko, babaguhin ko. Kumbaga parang aayusin ko yung salita mo para umangkop sa lifestyle ko. Tama po ba, mga kapatid? Ito, kagaya nito, ang sabi ng Panginoon, mag-asawa ka, isa lang. Ang ginawa mo, 112 na asawa mo, mga kapatid. Tama ba yun? Magtataka ka, bakit wala nauuwi sa sweldo ko? Bakit ano nangyayari? Nagkakagulong family ko. Kasi nga, hindi mo sinunod yung word of God. Tama po ba, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, maging honest ka sa trabaho mo, mga kapatid. Ang ginawa mo, hindi ka nagiging honest, mga kapatid. Late kang pumasok, ang aga mong mag-out, mga kapatid. Tapos sasabihin mo, Lord, bakit ako nagaganito? Bakit ako tinanggal? Ang bait naman ako, nagki-Christian naman ako, bakit ako tinanggal sa trabaho? Nagtanong ka pa, mga kapatid. Samantala, ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, kailangan gawin mo, ibigay mo yung the best mo. Biruin mo, papasok ka, alas 10, uuwi ka, alas 3, mga kapatid. Ganun po ang mangyayari, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, ibuhos mo, gawin mong excellent lahat yung mga bagay na ginagawa mo. Ito, kagaya ngayon, mga kapatid. Ang dami mga nalubog na sasakyan. O kunyari, mekaniko ka. Gagawin mo, ito nalubog. Tama lang, patuyuin na lang yan. Sige, pag umandar, sir, ayos na yung sasakyan mo. Pwede na ulit patakbuhin. Sige. Nangyari, nagbayad ng malaki sa iyo si sir. Eto na, nung pinaandar, grabe, 5 kilometro pa lang, tumirik agad. Kasi nga, barubal yung pagkakagawa, mga kapatid, hindi inayos. Yan yung mga example ng foolishness, mga kapatid. Pero pagka ito naman, ikaw naman ay Christian, tapos mekaniko ka, ang ganda ng ginawa mo, nilinis mo yung makina, tinanggal mo talaga yung mga langis-langis na, yung mga tubig-tubig, talagang, drenay mo yung makina, in-overhaul mo, change oil mo, drain mo yung naiiwang mga gasolina. Tapos pinatakbo, nilinis mo pa, kapatid, yung upuan, yung carpet ng sasakyan, pinakinarwash mo pa, parang bago. Actually, church, kahit sabi natin naghirap ka, kasi binigay mo yung best mo sa trabaho mo, pero ano mangyayari? Pag pinatakbo yan ng customer, ano sasabihin ng customer sa'yo? Pre, Brad, ang ganda ng gawa mo, ang ganda ng recommendable ka. Ayan. Dahil sa ginawa mo, yung trabaho mo ng maayos, dahil sinunod mo si Lord sa pagiging honest at pagbibigay ng excellence mo sa work mo, kapatid, biro mo, recommendable ka, sabi ng mga customer mo. I-recommend ka niyan. Pero alam niyo, pagka ang customer hindi natuwa sa gawa mo, hindi ka na i-recommenda niyan. Actually, sasabihin pa sa inyo niyan, huwag kayong magpagawa dyan. Gaganunin ka pa niyan, mga kapatid. Kasi ang gawa niya, may tagas, may langis, marumi ang gawa, doon kayo magpagawa. O kita nyo, mga kapatid, minsan ganyan na nangyayari. Kailangan nating sundin yung sinabi ng ating Panginoon
sa kanyang word, sa kanyang Bible, at iput din natin siya into actions. Ano? So hindi mo madidistinguish o madidiscern yung taong foolish tsaka wise sa panlabas na anyo. Makikita mo yung end result ng kanilang buhay kung sila ba ay foolish o kung sila ba ay wise, mga kapatid. Makikita mo kung sino yung mga follower ng wise tsaka kung sino yung mga follower ng foolish. Tama po ba, mga kapatid? Yung follower ng wise, lumalago, lumalalim kay Lord. Ano? Yung follower ng foolish, nawawala sa pananampalataya. Tama po ba? Kung saan-saan napupunta, mga kapatid. Ano? So ito to, pangalawa ho, pagdating po rito, church, Anek, sabi, lesson. Ano ba yung lesson natin? Ano yung nais ng Panginoon na ipagawa sa atin? Ano? Ito number 1, napansin ko sa kwento. No? Jesus wanted men to listen. Nais ng Panginoon na makinig ka. Makinig sa word niya, magbasa ng word niya, mag-study, mag-dig deeper into His word. Ayan. Jesus wanted men to listen to His word. Jesus not just wanted men to listen, but to read the Bible, God's word, mga kapatid. Ano? So dito, ano sabi niya kasi? Ano sabi niya? Anyone who hears these words of mine, di ba sabi niya? Anyone who hears these words of mine. Nais ng Panginoong Hesus na malaman natin yung kanyang turo, yung kanyang sinasabi. Sabi ko nga po rito, church, the first step to eternal life or of having eternal life is to give Christ a chance to be heard. Ang pinakaunang-unang step para ang isang tao ay maka-experience ng buhay na forever, ang unang-unang step is mabigyan siya ng pagkakataon na mapakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. So number 1, nung nagturo siya, Jesus wanted men to heard His word. Ito yung pangalawa, mga kapatid. Jesus wanted men to do His word, to obey, to follow His word, mga kapatid. Sabi ko nga po rito, church, knowledge must transform into action. Kung ano yung nalalaman mo, kailangan hindi lang dito Kailangan gumagapang sa kamay, sa paa, sa katawan mo at ginagalawan ng parts ng katawan mo. Knowledge must transform into action. Theory must become practice. And theology must become life, mga kapatid. Yung faith mo kailangan maging lifestyle mo. Kasi ano mangyayari kapag ang knowledge naging ulo na lang, ang theory naging ulo na lang, at ang theology naging ulo't puso na lang, mga kapatid? Wala rin, di rin na-serve yung purpose ng transforming a person through the word of Christ. Tama po ba? Ngayon ito po, doon sa pangatlo, ano ang mangyayari kapag ang hearing at doing pinagsama? Well, it can be summed up into a single word, and that word is obedience, mga kapatid. Obedience. Pag pinagsama mo yung pakikinig mo sa salita ng Diyos at ginawa mo yung salita ng Diyos, ang tawag niyan, obedience, mga kapatid. Kaya lang ang problema, ayaw natin yung salitang obedience. Kasi, ang hirap naman, Lord Yung nakinig na nga lang ako, grabing struggle, Panginoon, grabing antok ang pinaglabanan ko, tapos gagawin ko pa. Di ba, mga kapatid? Lord, yung hearing na nga lang, grabing pahirapan tapos yung gagawin ko pa, ang hirap, Panginoon. Kaya lang, pagka ganyan ang mindset mo, pahirapan na nga nung hearing, mas lalong pahirapan nung doing, wala kang obedience, ano mangyayari? Gusto mo magiba buhay mo? Gusto mo masira yung bahay mo, mga kapatid? Pero, listen to this, pagka ginalingan mo, naging attentive ka sa hearing, naging analytic ka sa hearing ng words of Christ, tapos 100% sinunod at in-apply mo, ang tawag sa'yo obedient, mga kapatid. Ano kung masasabi natin about obedience, mga kapatid? Listen to this. Obedience to Christ's word is the only sure foundation for life. Totoo po yan. It is His promise that life founded on obedience to Him is safe no matter what storms may come. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang promise ni Kristo, hindi po storm-free life. Ang promise ni Kristo is storm-proof life. Makinig ko kayo ulitin ko. Ang pinangako ng Panginoon, hindi po storm-free. Hindi po siya nangako na hindi ka babagyuhin, hindi ka uulanin, hindi ka hahanginin, hindi ka aatakihin. Hindi siya nangako ng ganyan. Hindi siya nangako ng buhay sa isang Kristiyano na walang pagsubok.
o walang difficulties and hardships in life. Ang ipinangako niya is that when you obey His word, you can withstood every storms, shakes, o kung ano mang mangyari sa buhay mo, hindi ka matitinag. Yan ang ipinangako niya, mga kapatid. In Christ, we have this what we call yung matatag, yung firm foundation, yung unshakable hope na tinatawag, na kahit na anong yugyug ng buhay ang gawin sa'yo, mga kapatid, kahit anong signal yan, kahit na anong taas ng bahayan, kung ang buhay mo nakatayo kay Kristo, kapatid, hindi ka mawawash out. A lot of Christians nawawash out, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Narinig nila ang salita ng Diyos, pero ang problema hindi nila sinusunod. O kaya kung narinig man nila, hinahaluan nila ng ibang philosophy, hinahaluan nila ng ibang katuruan yung dalisay at purong aral ng ating Panginoon. Kaya nangyayari sa theology nila, hybrid theology. Ayan, pinaghalo-halo ang turo ni Kristo, ni Buddha, ni Muhammad, kung ano-ano na, pati nung Facebook, kinargahan pa, mga kapatid. Ayan, no? Biro mo sa ka nakakita ng Kristiyano, mga kapatid, nagpapatawas pa, mga kapatid. Ayan, no? Sa ka nakakita. Tama po ba, mga kapatid? Oo. Oo, no? Sa ka nakakita ng Kristiyano, nagpapahula pa. Oo, mga kapatid. Tama po ba, no? Sa ka nakakita ng Kristiyano, namamahiin pa, mga kapatid. Anong gagawin mo? Tatalon ako tuwing New Year. Sige, tumalon ko sa taas ng building. Tingnan natin. Ang dami-dami mga kapatid. Biro mo, Christian na nagpapaputok pa tuwing New Year. Yan ang yan, naputokan. O yan. Ano sabi ng Panginoon? Foolish. Sabi ng mga anghel, foolish, spotted, mga kapatid. Tama po ba? Sino dito yung gano'n? Yung bang, ito yung sinasabi ng Panginoon, kaya lang ang problema, ang dami pa dinadagdag eh. O kung hindi mo dinadagdagan, inaalisan mo. Yung mahirap, inaalis mo, mga kapatid. Kaya kung minsan may mga Christian, ang Bible ang nipis. Biro mo, old in you yan, mga kapatid. Bakit manipis na lang? Pinilas ko yung ayaw ko, pastor eh. Pinilas ko yung ayaw ko eh. Gusto ba ninyo yung mga kapatid? Yung Bible mo, 5 page na lang, mga kapatid. Kasi inalis mo yung ayaw mo eh. Tama po ba, mga kapatid? Alam nyo, ang Word of God dapat, mga kapatid, hindi yung salita ni Jesus Christ ang mag-a-adjust sa atin eh. Ikaw ang mag-a-adjust sa salita ng Diyos. Ang problema, since ayaw mo yung sinasabi ng Word of God, ang ginagawa mo, tinatabas mo, tinatagpias mo, tinetailor mo, ayan. Ibig sabihin, minomodify mo yung size para maging angkop sa size ng katawan mo. Tama po ba? Ito kwento ko sa inyo, nung kinasal po ako, church, bago ko ikasal, may nag-donate ng damit sa akin, pati dun sa mga kapatid ko, kasi lahat yan abay eh. Sa 2 kapatid ko, sa pinsan ko, may nag-donate ng barong, tsaka sa tatay ko. Tinignan ko yung barong, sabi ko, malamang ito yung sa akin, yung pinakamaganda eh. Kasi kailangan gano'n ng barong ng groom eh. Hindi pwedeng mas maganda yung Hindi pwedeng mas maganda yung barong nung abay kaysa dun sa ikakasal. Tama po ba, mga kapatid? May nakita na ba kayong gano'n, yung ikakasal? Mas maganda yung barong nung abay kaysa dun sa ikakasal, mga kapatid. Baka mamaya pagka sinabi nung pastor na okay, you may kiss the bride, ang hahalik yung abay, mga kapatid. Pangit naman siguro kung gano'n, So, biruin nyo, nakita ko, sabi ko, ito siguro yung yung sa akin. Ang ganda eh, Kaya lang ang problema, nung sinukat ko, ang sikip. Sabi ko, hala, November yan, ang kasal ko, December. Sabi ko, patay, masikip tong Di alam mo kung ginawa ko, church? Hindi ko pinabago yung size ng barong. Hindi ko pina-oversize. Alam niyo ang nagbago? Ako. Nag-jeta ako. Nag-gym ako. Nagpapawis ako. Hanggang sa pumayat ako. Pero nung sinukat ko yung barong nung ikakasal na kami, grabe. Ang gwapong nilalang, sabi ko, mga kapatid. Sakto. Saktong-sakto sa akin. Tapos ang maganda, kaya napabilis yung aking pagpapapayat, nag-LBM ako, mga kapatid, hanggang nung kasal namin.
Kaya pagtapos nung kasal namin, umuwi si Jenny sa bahay nila, umuwi rin ako sa amin eh. Sabi ko, saka lang tayo magkita pagtapos ng sakit natin, sabi ko. Tama ho yun, church, yung sinasabi ko. Kumbaga si Jesus Christ, binigyan ka ng damit. Nung sinukat mo yung damit, uy, masikip Lord, o kaya, uy, maluwag. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ang mag-a-adjust sa damit na binigay ko. Hindi yung damit ang mag-a-adjust sa'yo. O kung maluwag, magkarga ka ng mas. Kung masikip yung damit, kung masikip sa'yo yung Word of God, abay sabi mo sa katabi mo, mag-jeta tayo, kapatid. Hindi si Jesus Christ, mga kapatid, hindi yung salita ng Panginoon ang mag-a-adjust sa sinasabi mo o sa buhay mo, mga kapatid. Tama po ba? Alam niyo po, we cannot bend, twist, or manipulate the Word of God para lamang umangkop sa lifestyle natin. Kaya mga kapatid, pagka ginawa mo yan, sasabihin mo, uy, ginamitan ko ng wisdom yung Word of God. Pinilipit ko para umangkop sa akin. Hindi wisdom yan. Foolishness yan, mga kapatid. Grabe, ang galing. Kahit mali na yung ginagawa ko, nailusot ko pa, naitugma ko pa sa Word of God. Kapatid, hindi eh. Pag sinabi ng Panginoon, di, rebellion yung ginagawa nyo, stubbornness yung ginagawa nyo, violation yung ginagawa mo, mali talaga mga kapatid. Huwag na nating i-rationalize, huwag na nating i-justify. Tama po ba mga kapatid? So yan, obedience to Christ's word is the only sure foundation for life. It is His promise that life founded on obedience to Him is safe no matter what storms may come. Pangalawa sa huli, sabi ni Soren Kierkegaard, isang Danish philosopher, sabi niya, there are two ways to be fooled. Ayan, one is to believe what isn't true. Ayan, the other is to refuse to believe what is true. Tandaan natin, Jesus Christ preached, teach, and declared the truth. Actually, He embodied the truth. Sabi pa kanya, I am the way, the truth, and life. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, tingnan nyo to, pagka ikaw ay foolish, mga kapatid, ang gagawin mo, pwede naman hindi kita paniwalaan, Lord eh. At ito yung paniniwalaan ko. Kaya lang ang problema, pwede naman nating hindi paniwalaan yung sinasabi ni Lord eh. Pwede naman nating i-modify, pwede nating isakto sa lifestyle natin. Kaya lang ang problema, suffer the consequences. Minsan nagtataka tayo, bakit hindi ako lumalalim sa pananampalataya ko? Kasi nga iba-iba yung pinakikinggan mo eh. Tama po ba mga kapatid? Pinapakinggan mo yung ibang turo, pinapakinggan mo yung rebellious na tao, pinapakinggan mo yung tinasabi ng iba, pati yung albularyo, pinapakinggan mo mga kapatid. Tapos magtataka ka, ba't hindi ako lumalago mga kapatid? Tama po ba? Biruin mo, cell leader mo, pasaway, di ba? Pero kung ang sabi ng Panginoon, sumama ka sa taong matitino, mga kapatid, sumama ka sa malalim, lalalim ka rin, Ngayon ito na po, last word, bago na tayo magtapos. Sabi po rito, sabi ni John Beaver, we don't want to merely obey God. Ayan. We need to catch His heart. Alam niyo po, tayo bilang Kristiyano, mahirap sumunod, lalo na sumusunod ka, hindi mo alam yung sinusunod mo. O kaya, sumusunod ka, pero hindi mo nakikita pa yung consequences ng pagsunod mo. Hindi mo naiintindihan, Lord, bakit ko ba kailangan gawin ito? Minsan ganun tayo eh. Lord, bakit kailangan ko pang mag-church? Lord, bakit kailangan ko pang mag-devotion? Bakit kailangan ko pang mag-pray? Minsan, tinatanong pa natin si Lord eh, Lord, bakit kailangan ko pang mahalin yung kapitbahay kong pasaway, Panginoon? Minsan nagtataka tayo sa mga commandments ng Panginoon eh. Alam niyo, church, gusto ng Panginoon sumunod ka lang. Pero listen to this, habang sinusunod natin at isinakatuparan natin yung sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, makikita mo yung heart niya. So ito, we don't want to merely obey God. Ayan. We need to catch His heart. Habang sinusunod mo siya, makikita mo yung beauty ng kanyang command, nakukuha mo yung puso ng Panginoon. Ito po ang sabi ni John Beaver, it is then we will glimpse the wisdom behind His directives. Habang sinusunod mo siya, so nung una hindi mo pa naiintindihan, hindi mo pa nauunawaan, pero habang sinusunod mo siya, nakikita mo yung beauty ng commandment, ng law ng ating Panginoon. So, we will glimpse the wisdom behind His directives and not just to see them as laws. Tapos at the end of the day, sasabihin mo, mabuti na lang Lord, sinunod ko yung pinag-uutos mo.
Mabuti na lang, Lord, hindi siya yung pinakasalan ko kasi sinunod ko yung pinag-uutos mo. Mabuti na lang siya ang pinakasalan ko kasi sinunod ko, Lord, yung pinag-uutos mo. Mabuti na lang, Lord, hindi sila yung sinamahan ko kasi sinunod ko yung pinag-uutos nyo. Mabuti na lang, Lord, dito ako sumama kasi sinunod ko yung pinag-uutos nyo. Makikita mo, church, tandaan nyo, mga kapatid. Minsan nagtataka tayo, sunod lang tayo ng sunod. Pero as we follow and as we obey, we will see the wisdom of God behind that commandment and laws na inimpose niya sa bawat buhay natin, mga kapatid. Ang ending, pasasalamatan mo ang Panginoon, mga kapatid, dahil sa resulta. Dahil na dumating ang bagyo, hindi ka natinag, hindi ka lumubog, mga kapatid. Nakatayo ka pa rin. Ngayon ito ang tanong. Kamusta ang buhay mo ngayon? Mabagyo ba? Literally or spiritually? Ano yung mga nawala sa iyo dahil sa bagyo? Pero church, tandaan po ninyo, sabi ko nga kanina, at ang sabi rin ng Panginoon, hindi siya nag-promise ng buhay ng walang bagyo. Ang iprinamis niya, kaya mong pagdaanan yung bagyo sa buhay mo, mga kapatid. Kaya mong pagdaanan yan. Yun ang promise ng ating Panginoon. Paano mong pagdadaanan? Basta sundin mo lang yung sinasabi ng ating Panginoon. Tayo po tumayo right now, mga kapatid. Tandaan niyo po, napansin mo na ba yung sarili mo na foolish ka? Actually, ako, ilang beses ko nang nakita yung sarili ko naging foolish ako eh. Hindi lamang yung ako yung naging foolish, maging yung heart ko naging foolish din, mga kapatid. Kasi minsan, natuwa ako sa bagay na ito, natuwa ako sa ayaw ng Panginoon. Minsan, nagawa ko yung mga bagay na hindi nais ng Panginoon. Nakita nyo ba yung results ng mga decisions and actions ninyo? Bakit ka nagkakaganito? Bakit ka nagsasuffer? Ang tawag po dyan, hindi lang parusa yan. Consequences pa lang yan, mga kapatid. Pero kapatid, ngayon, nakita mo na yung beauty ng Word of God. Nakita mo na yung sinasabi niya, ganito pala, Lord. Kapatid, pwede ba nating sabihin sa sarili natin, Lord, from now on, susundin ko na, Lord, yung specification mo. Pag sinabi ng Panginoon, kumaliwa ka. Pag sinabi ng Panginoon, diretso ka, huwag ka nga atras. Pag sinabi ng Panginoon, palusong ka, lumusong ka. Pag sinabi ng Panginoon, go up tayo, mga kapatid. Yun lang ang sundin natin. Actually, ang buhay madali na lang eh. Nandiyan na yung manual natin eh, yung salita ng Diyos eh. Ang mahirap na lang, mga kapatid, ito, pag nabuhay ka pa sa sarili mo, na kailangan i-inject mo pa yung sarili mong paniniwala, yung sarili mong ideals, yung sarili mong philosophy, ipapasok, kakargahan mo pa, imomodify mo yung word, mga kapatid. Hindi pwede kay Lord yan. Hindi pwede kay Lord yan. Ang gusto ng Panginoon, complete obedience sa kanyang pagsunod. Tandaan po natin, partial obedience to the Word of God is total disobedience, mga kapatid. Yung sinunod mo yung kalahati, yung 1/4, hindi, disobedience pa rin yan. Ang nais ng Panginoon, todong pagsunod. Tama po ba? Actually, lahat naman po, mga kapatid, ng problema ng tao, ang punot dulo, disobedience kay Lord. Totoo yan, disobedience kay Lord. Alam niyo bakit tayo nagkakaroon ng mga bagyo? Bakit nagkakaroon ng malalakas na pagbaha, matataas na pagbaha? Sabi ng Panginoon, pangalagaan natin yung kalikasan. Ano ginawa natin? Putol ng puno, gawa tayo ng carbon dioxide, mga usok, sirain natin yung kalikasan, magmina tayo ng marami. Because of our greediness, mga kapatid, ayan, nagde-deteriorate yung mundong ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Tapos minsan sasabihin natin, Lord, bakit mo pinapabayaan na nangyayari ito? Hindi. Kaya nangyayari ang global warming, ang malalakas na bagyo, tayo rin ang may kasalanan, mga kapatid. Because we don't obey the Word of God. Pero what if kung lahat po tayo sinusunod ng salita ng Diyos? Actually, ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi pahirap po yan. Blessing yan. Sinabi niya yan para umayos ang buhay natin. Directive ng Panginoon yan. Siya ang direktor ng buhay natin, dapat sundin natin kahit mahirap. So tayo po yung manalangin. Father, once again, thank you so much, Lord.
Dahil nalagpasan namin, Panginoon, yung bagyong Karina at yung habagat. Lord, salamat because here we are, worshiping you, praising you, giving thanks to you, Panginoon. And Lord, right now, pinagpipray rin namin, Lord, yung mga kababayan namin, Panginoon, na hanggang ngayon, Lord, nag-i-struggle na ibalik sa normal yung kanilang bawat buhay, Panginoon. I pray, Father, na magpakatatag po sila lahat, Panginoon. And I pray din, Lord, na gamitin niyo po kami, Panginoon, na tumulong, Panginoon, sa kanila to give help, encouragement, Panginoon, and to share your word to them. Father, pinagpipray ko rin yung aming church at yung aking bawat kapatid na narito, Panginoon. If ever, Lord, na-realize namin that sometimes in life, we are acting foolishly, Panginoon, by not obeying your word, Lord, remind us, O God. Tulungan niyo kaming maibalik, Panginoon, yung foundation ng bahay namin, Lord, sa matatag na bato, Panginoon, which is your word, which is your life, Jesus Christ, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na manatili sa inyong aral, manatili sa inyong kaligtasan, Panginoon. Nang sa gayon, Father, hanggang ang ending, Panginoon, maging maligaya po kami, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Father God. Salamat sa inyong word. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng wise pwede magsabi ng Amen. God bless, mga kapatid.